Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Natalie, pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya ang matalas na tono ng kanyang asawa, Almir, habang umuungol siya sa kama. Ang lamig sa kanyang boses ay tila mas matindi habang sinasabi niya ang mga katagang, "How can she be living better than me? I left her with nothing." Pero bago pa siya makasagot, Natalie, may napansin siyang kakaiba mula sa katabing silid. Sa isang iglap, tumayo siya, itinulak ang kamay nito at tumakbo patungo sa batang lalaki, Jacob. Ang anak ay nakaupo sa kama, ang kanyang mukha ay pula at pawisan, desperadong sinusubukang huminga. "My little one," bulong niya natatakot. Nanginginig na kinuha niya ang inhaler sa bedside table at inilagay sa mukha ng bata. Ilang segundo niyang pinindot ang device, umaalingaw-ngaw ang tunog ng compressed air sa kwarto. Para sa isang sandali na tila walang hanggan, Jacob struggled pa rin. Ngunit pagkatapos, sa napakalawak na kaluwagan ng Natalie, nagsimula siyang huminga ng normal. Bakas sa mga luha sa kanyang mga mata ang takot na kanyang nararamdaman. "Natakot mo ako ng sobra, mahal ko," Anya, hinaplos ang ulo ng anak habang umiiyak. "I'm sorry, Mommy. Nangako tayo na laging iiwan ang inhaler dito. Remember? Hindi natin makakalimutan niyon, mahal. Ayokong may mangyari sa'yo." Natalie, niyakap niya ito ng mahigpit, habang isang malupit na boses ang pumutol sa hangin. Ay Almir, nakatayo sa pintuan na may masamang tingin. Hanggang kailan ka tatakbo sa kanya sa kalagitnaan ng gabi? Kailangan niyang matutong harapin ito nang mag-isa. Asma lang. Hindi pa katapusan ng mundo. Puno ng iritasyon ang bawat salita. At ikaw, Jacob, 5 taong gulang na siya. Oras na para maging mas responsable. Natalie, naramdaman niyang uminit ang mukha niya. Bata pa lang siya. "I'd like to see you face an attack like that. All scared, not knowing what to do. And besides, bakit ka nagsasalita ng ganyan sa harap niya?" Pinikit niya ang kanyang mga mata. May halong pagkadismaya ang galit. Almir, nagkibit balikat siya at lumabas ng kwarto nang walang sinabi pa. "Galit ba siya sa akin, Mommy?" tanong niya. "Jacob." Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Natalie, ngumiti siya ng mahina. Tinatago ang sakit sa puso niya. "No, my little sunshine. Pagod lang si Daddy. Hindi siya galit sa'yo, I promise. Ngayon matulog ka na. Katabi mo ang inhaler. Kung kailangan mo, pindutin mo lang dito, okay?" Jacob, tumango siya. Pinunasan ang kanyang mga luha at tuluyang ipinatong ang kanyang ulo sa unan. Bumalik sa kwarto, Natalie, umupo siya sa kama. Dinadama ang bigat ng sitwasyon. Almir, nasa kusina siya. Nag-iingay at halatang walang balak na bumalik sa tabi niya. Bakit siya nagkakaganito, isip niya. Siya ang ama kung tutuusin. Sino mang normal na magulang ay nagmamadaling tulungan ang kanilang anak ng walang pag-aalinlangan. Mula noong diagnosis ng hika Jacob, Almir, siya oscillated sa pagitan ng obsessive pag-aalala at malamig na pagwawalang bahala. Paano haharapin ito? Kailan, Almir, sa wakas ay bumalik sa silid? Makalipas ang halos kalahating oras, Natalie. Nakahiga ako pero hindi ako makatulog. Naramdaman niya ang mabibigat nitong galaw habang nakahiga ito. At pagkatapos sa hindi inaasahang pagkakataon, binasag niya ang katahimikan. "Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito." "What do you mean?" tanong nito. Ibinaling ang mukha sa kanya, sinusubukang itago ang kanyang pagkalito at, sa parehong oras, natatakot sa sagot. Almir, umiwas siya ng tingin, ngunit halata ang discomfort. Natalie, alam niyang may higit pa sa likod ng pag-uugaling iyon. Isang bagay na kailangang lutasin, ngunit labis siyang natakot. "Natalie, nasa kusina ako, naglalagay ng mga pinggan." Sa mesa ng Almir, pumasok siya na nakapikit at matalimang tingin. "Prangka," nagsimula siyang magsalita. "Palagi kang malungkot. Nagrereklamo tungkol sa akin, tungkol sa Jacob, ng lahat. Walang sapat para sa iyo." Parang kutsilyo ang mga salitang pinutol. Natalie, napahinto siya sa kanyang ginagawa at lumingon sa kanya. Nagulat sa akusasyon. "Magrereklamo ba ako? Yan ba ang sinasabi mo?" Sagot niya, sinusubukang manatiling kalmado. Almir, patuloy niya walang kibo. "Oo, pagod na akong pakiramdam na nag-iisa sa kasal na ito. Ang mahalaga sa iyo ay Jacob. Parang wala na ako. Siyempre nag-aalala ako sa Jacob, anak natin siya. At dapat mas magmalasakit ka rin.
Natalie, sagot niya na ramdam niya ang galit niya. Pero Almir, imbes na umatras, lumalim pa siya. Gusto ko ng anak, oo, pero gusto kong magpalaki ng tunay na lalaki. At ano ang meron tayo? Isang bata na hindi kayang umakyat ng burol, nang hindi nalilibugan. Kailangang laging nasa kamay ang kanyang inhaler. Hindi iyon pagpapalaki ng bata, iyon ay pag-aalaga sa taong walang kakayahan. Ano kaya ang magiging kalagayan niya sa hinaharap? Natalie, hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Bata pa lang siya at salamat sa Diyos maagang na-diagnose ang kanyang hika? Ang mga pag-atake ay bababa sa paglipas ng panahon. Gusto mo bang pumunta siya sa Olympics? Alam mo ba na napakaraming kahangahangang mga atleta ang may hika? Malalampasan ito ng ating anak at maging anuman ang gusto niya. Almir, natahimik siya, saglit, pero malamig at malayo ang tingin niya. Pagkatapos ay naglabas siya ng panibagong batikos na masakit. Natalie, higit pa. At ikaw, since Jacob ipinanganak hindi ka nagtatrabaho, manatili lang sa bahay. Ako lang ang kumikita at parang hindi mo man lang pinahahalagahan iyon. Natalie, nagpipigil siya ngunit namuo ang kanyang galit. Nakalimutan mo bang ikaw ang nagpumilit na manatili ako sa bahay para alagaan ng Jacob? At ngayon itatapon mo ito sa aking mukha. Kung gusto mo, babalik ako sa trabaho, kukuha tayo ng yaya, ilalagay natin Jacob sa daycare. Pero kahit ganoon, alam kong magrereklamo ka na hindi ko inaalagaan ang bahay o hindi sa panlasa mo ang hapunan. Illogical yan, pakli niya. Kakainin ng pagbabayad ng yaya at daycare ang lahat ng kinikita mo, so what's the point? Tsaka, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka na nga nagbibihis. Tumaba ka na, hindi ka nagme-makeup. Ang hirap, kahit tignan ka. Kung magtatrabaho ka, at least alagaan mo ulit ang sarili mo. Parang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Natalie, halos hindi ako makahinga. Almir, kahit kailan ay hindi ko pinuna ang kanyang hitsura. Nagsumikap siyang panatilihing maayos ang lahat. Ang bahay, ang kanyang anak, ang kanyang mga pagkain. Kailan siya nagkaroon ng oras para sa sarili niya? Bakit ka umiiyak ngayon? Almir, siya mumbled, impatiently. There's no point in trying to make me feel sorry for you. I'm being clear. This marriage not longer satisfies me. I married a completely different woman. And now, there's nothing left of her. Natalie, nakatayo siya. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bigat ng mga sinabi nito ay parang dinudurog siya. Tumutulo ang mga luha, ngunit mabilis niyang pinunasan iyon. Hindi siya magiging mahina sa harap niya. Habang naglalakad siya, naiwan siyang mag-isa. Nakatingin sa nanginginig niyang mga kamay. Kahit nawasak ang puso ko, alam kong kailangan kong maging matatag. Dahil Jacob at para sa kanyang sarili. Kung Almir, hindi ko nakita ang halaga ng pamilyang mayroon ako. Natalie, alam kong kakailanganin kong humanap ng lakas para sumulong. Mayroon man siya o wala. Natalie, nakaupo ako sa mesa, nagtitiklop ng damit. Nang Almir pumasok siya sa kwarto na may tense na tingin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang, nahuhumaling ka ba, Jacob? Siya ang lahat sa iyo. At ako? Wala ako. May asma lang siya. Natalie, hindi naman siya may sakit na terminally. Kailangan mong ihinto ang pagtrato dito na parang gawa sa salamin. Natalie, huminga ka ng malalim, nagulat sa tono niya. Almir, anak natin siya. Ito ay hindi isang katanungan ng pagiging marupok. Ito ay isang katanungan ng pangangalaga. Alam mo kung ano ang hinihingi ng kanyang hika, hindi ito pagmamalabis. Pero Almir, hindi sumuko. And you? Have you ever looked at yourself? You don't take care of yourself anymore. I want to see a happy, confident woman by my side. Not someone who seems to be trapped within these walls. Kung magpapatuloy ka sa ganito, saan tayo hahantong? Napakurap siya, nalilito at nasaktan. Sa tingin mo ayoko rin yan? Halos hindi ko na matandaan ang huling beses na binili ko ang sarili ko ng magandang bagay. Bawat sentimo na dala mo ay kalkulado hanggang sa huling detalye at ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para maabot ang pera. At kapag humingi ako ng ibang bagay, tulad ng Amerikanang iyon na nakita ko, ano ang sasabihin mo? Na hindi praktikal na lumabas na may kasama. Jacob, praktikal? Ganti niya. Sino ang gusto mong i-impress, Natalie? Kung gusto mong maging maganda, pagkatapos ay magtrabaho ka at bumili ng kahit anong gusto mo. Sinusuportahan ko na ang buong bahay, ang apartment, ang kotse, ang bakasyon. May ideya ka ba kung magkano yon? Huminga siya ng malalim para pigilan ang pagsabog, ngunit hindi niya napigilan ang galit. Pinagbawalan mo akong magtrabaho, Almir.
Ikaw ang nagsabi niyan, Jacob. Kailangan ako sa bahay. At ngayon hinihiling mo sa akin na makakuha ng trabaho na parang madali? Pagkatapos ng 5 taon nang hindi pumasok sa job market, sino ang kukuha sa akin? Sa tingin mo ba hindi ko pinalampas ang pakiramdam na kapakipakinabang sa labas ng bahay? Natalie, baka may mahanap ka. May mga pagpipilian para sa mga nagtatrabaho mula sa bahay. Matalino ka, subukan mo lang. Jacob, hindi na siya baby. Hindi na niya kailangan ng atensyon sa lahat ng oras. Ayoko lang na mawala ka sa mga gawaing bahay na ito. Maghanap ng balanse. Balanse? Tanong niya na may mapait ng ngiti. Alam mo ba ang pakiramdam na tumigil ka sa pagmamahal sa akin? Maging tapat ka, Almir. Mahal mo pa ba ako? Nag-alinlangan siya bago sumagot. That's not relevant right now. It's not a question of love. I just want a strong partner by my side, not someone who lives to clean and take care of children. Don't you understand that this is suffocating? I don't want you to be dependent to me for everything. Ang mga salita ay nahulog na parang bato sa kanyang puso. Dependent? You think I like feeling this way? Are you calling me a nobody? Almir, hindi mo ako empleyado, asawa mo ako. Tumigas ang tono niya. If you want to be treated like a partner, then act like one. Ipakita mo na kaya mo akong maglakad, hindi lang sa likod ko. Natalie, tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay sa galit. Sa tingin mo ba madaling mag-ingat ng bahay, mag-alaga ng bata at sasabihin pa rin ito? Siguro dapat mong kunin Jacob maglakad mag-isa. Kahit isang beses, alam kong ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-aalaga sa kanya. Binibigay ko lahat ng kailangan niya, Almir kinontra. Pera para sa pagkain, damit, paaralan. Ano pa ba ang gusto mo? Natalie, hindi na niya napigilan. Ano pa ba ang gusto ko? Gusto ko ng respeto, Almir. Gusto kong makita mo kung ano ang ginagawa ko araw-araw para sa pamilyang ito. Ang pera ay walang pakialam. At ang pagsuporta sa isang bata ay hindi lamang tungkol sa pagbabayad ng mga bayarin. Kailangan niya ng presensya, pagmamahal, oras. Ang talakayan ay tila walang katapusan at ang tensyon ay nadagdagan lamang. Natalie, pakiramdam niya ay ang bawat salita nito ay isang pagtatangka na burahin kung sino siya. Ngunit doon, sa gitna ng ipo-ipo ng emosyon, nagpasya, siyang hindi niya hahayaang mabura ang sarili. Kung Almir he wanted a strong partner, that's what he would have. But maybe not in the way he expected. Natalie, napagod ako. Kinugol niya ang nakaraang gabi na puyat, nakikinig sa bawat paghinga niya. Jacob, natatakot na biglang lumala ang kanyang hika. Parang automatic reflex, isang instinct na hindi niya makontrol. Ngayon habang nag-aayos ng kusina, Almir pumasok siya na may saradong ekspresyon at alam niyang may paparating. Kailangan mong itigil ito, Natalie. Panimula niya, tahasan. Jacob, anak natin siya. Pero obsessed ka. May asthma siya. It's not the end of the world. Pinapagod mo ang sarili mo sa wala at, sa totoo lang, pinapagod mo rin ako. Nabitawan niya ang kahoy na kutsarang hawak niya at tumingin sa kanya na nagulat at nasaktan. Napapagod ka? Almir, anak natin yan. Kailangan niya ng pangangalaga. Oo, ang hika ay hindi isang parusang kamatayan, ngunit maaari itong mapanganib. Paano kung magkaroon siya ng seizure sa kalagitnaan ng gabi? Sinong tutulong kung hindi ko pinapansin? Naisip mo na ba na pagod din ako? Sagot niya na medyo tumaas ang tono. Maghapon akong nagtatrabaho at gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Pero ginigising mo ako sa hating gabi dahil sa bawat ingay mo. Jacob, ginagawa niya. Ilang buwan akong walang tulog ng maayos, Natalie. Gusto ko ng kapayapaan. Masyado bang maraming itanong? Huminga siya ng malalim, sinusubukang maging kalmado. Kapayapaan, Almir? Sa tingin mo ba ayaw ko din? Pero bilang ina, ang una kong tungkulin ay alagaan siya. At ikaw bilang isang magulang dapat mong maunawaan iyon. I understand you're exaggerating, sagot niya naka-cross arms. Nagpapagamot ka ba, Jacob, para siyang gawa sa salamin? Ito ay hindi malusog, hindi para sa kanya o para sa iyo. Kailangan niyang matutunan kung paano haharapin ang kanyang hika at gayon din tayo. Ngunit hinahayaan mong kainin nito ang buong buhay mo. Natalie, napabuntong hininga siya. Magkahalong pagod at frustration ang nararamdaman. Alam mo kung ano ang masakit sa akin, Almir? Parang nilalabas mo lahat ng galit mo sa akin. And on Jacob, bata pa lang siya. At oo, may sakit siya pero hindi nito binabago ang katotohanan na kailangan niya kami, ang aming suporta. Almir, ngumuso siya at umiwas ng tingin. I'm not taking anything out on him. I just think you're overreacting. Maybe it's time you think about yourself a little more, Natalie.
Matagal ka nang tumigil sa pag-aalaga sa sarili mo. Natahimik siya sandali. Pinoproseso ang kanyang mga salita. Siya ay bahagyang tama. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang tingnan niya ang sarili sa salamin ng maingat gaya ng dati. Pero paano niya naiisip ang sarili niya kapag Jacob sobrang kailangan ko ba siya? Bago magpatuloy ang talakayan, Natalie iniba niya ang usapan, sinusubukang palamigin ang mga bagay-bagay. The doctor suggested something interesting today. Baka daw makatulong sa asma mo ang pagpunta sa dagat. Jacob, sinabi niya na ang hangin sa dagat ay mahusay para sa pagbabawas ng mga pag-atake. Inirerekomenda niya na magsimula tayo ng maaga. Sa Tagsibol, Punta Almir, hindi agad nakasagot. Parang may iniisip siya. Pero imbes na makipagtalo, tumalikod siya at umalis ng kusina nang walang sinasabi. Natalie, nakatayo siya doon mag-isa habang nanginginig ang mga kamay. Alam niyang imposible na ang paghingi ng biyahe sa dagat. Almir, napakalayo nitong nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Parang may dinadala itong hindi nakikitang bigat. At siya, pakiramdam niya ay wala siyang lakas na labanan ang bagong hadlang na ito sa pagitan nila. Mamaya, habang naglalagay Jacob sa kanyang upuan sa kotse, tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan. Maagang dumating ang tagsibol sa taong iyon at ang mga ibon ay kumakanta ng malakas na nagpapahayag na malapit na ang tag-araw. Kung mayroon akong sariling pera, naisip niya, hindi ko na kailangan pang humingi ng kahit ano sa sino man. Almir, ako na mismo ang kukuha Jacob sa dagat. Nagpasya siya na, sa ngayon, gagawin niya ang kanyang makakaya. Marahil ay makakatulong ang paglalakad sa Pine Forest. Hindi ito dagat, ngunit ito ay isang simula. Nakatingin sa Jacob na nakatitig. Sa kanya gamit ang mausisan nitong mga mata. Nangako siya sa sarili na hahanap siya ng solusyon, mayroon man o wala. Almir, sa tabi mo. Pagka-uwi niya, Natalie ilagay Jacob sa upuan ng kotse at maingat siyang pinakain. Pagkatapos, pinaupo niya siya sa mesa na may mga lapis at papel na iguguhit. Isang aktibidad na gusto niya at laging nagpapatahimik sa kanya. Dahil abala ang kanyang anak, kinuha niya ang telepono, nag-alinlangan sandali at sa wakas ay nag-scroll sa mga contact hanggang sa makita niya ang numerong hinahanap niya. Huminga siya ng malalim at tumawag. Hello? Nagulat ang boses ng babae sa kabilang linya. Natalie, wow, ang tagal. Akala ko nagpalit ka ng number or something. Ano ang utang ko sa hindi inaasahang tawag na ito? Huwag mong sabihing na mismo ako. Natalie, ngumiti siya ngunit diretso sa punto. Hoy Dora, actually tumatawag ako sa ibang dahilan. Kailangan mo pa ba ng mga empleyado? Naghahanap ako ng trabaho. Sa kabilang panig, Dora, tumawa siya ng mahina, hindi makapaniwala. Bago yan. Akala ko full-time housewife ka. Napagpasyahan mo na bang bumalik sa workforce? Oo, sagot niya Natalie, nang hindi itinatago ang kaginhawaan ng sa wakas ay pinag-uusapan ito. Ang buhay sa bahay ay inuubos ako. Alam mo ba? Jacob, lumaki ito ng kaunti at napagtanto ko na namimiss kong magtrabaho sa mga numero. Ito ang gusto kong gawin. Dora, natahimik siya saglit. Pagkatapos ay sinabing, well, nakakatuwa. Lagi kaming may trabaho. Pero hindi ako makapag-offer ng full-time na posisyon sa ngayon. Gayunpaman, may posibilidad ng remote na trabaho. Paano yan? Magiging perpekto ang malayuang trabaho, sagot niya Natalie, excited. Para manatiling malapit ako sa Jacob, at hindi ko na kailangang mag-alala masyado tungkol sa daycare o mga yaya. Dora, paliwanag pa. Sa pangkalahatan, makakatanggap ka ng accounting mula sa 3 o 4 na kumpanya upang suriin, kalkulahin at ibalik. I-install mo ang kinakailangang software at gagawa ng mga pagbisita sa opisina ng ilang beses sa isang buwan, pati na rin ang mga quarterly audit. Maganda? Oo naman, Natalie, masiglang tugon niya. Pakikumpirma ang lahat kay Mateo Arias at ipaalam sa akin. Dora, nangakong tatawag muli sa pagtatapos ng araw at habang binababa niya ang tawag, Natalie, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa na sumulpot. Sa wakas, isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong karera. Nang dumating ang kumpirmasyon noong gabing iyon, Natalie, nagpasya na oras na para gumawa ng pagbabago. Inilapag niya ang kanyang telepono, pumunta sa kanyang aparador at pumili ng damit na matagal na niyang hindi nasusuot. Naglagay siya ng ilang makeup at tumingin sa salamin, tinatasa ang sarili. Oo nga, maganda siguro kung magpapayat ng ilang kilo, naisip niya habang nahihirapang isinara ang zipper. Pero kahit ganon, nasiyahan ako. Mommy, you look so beautiful. Bulalas niya. Jacob, pagpasok sa silid at paghanga sa kanya.
Salamat, mahal ko, sagot niya Natalie. Masuyong hinalikan ang kanyang noo. Pero bago pa niya masabi ang iba, Jacob naging seryoso ito. Mommy, hindi na ba ako mahal ni Daddy? Natalie nagulat siya at lumuhod sa harap ng anak. Siyempre mahal ka niya, Jacob. Bakit ganyan ang tingin mo? Ang dami niyang sigaw, Nay. At hindi na niya ako pinaglalaruan. Dahil ba nahihirapan akong huminga? Nyakap niya ito ng mahigpit. Pakiramdam niya ay pinipiga ang kanyang puso. No, my little one. Wala namang kinalaman dyan. Nagka-problema si Daddy sa trabaho at medyo stressed, yun lang. Mahal ka niya, oh. Don't worry. Jacob nagbigay ng isang maliit na ngiti at Natalie sinubukang sundan siya. Gusto niyang paniwalaan ang sarili niyang mga salita, ngunit alam niyang mahirap ang mga bagay sa pagitan niya at Almir. Gayunpaman, nagpasya siyang kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi upang baguhin ang sitwasyon. Kailan Almir dumating mula sa trabaho, natagpuan Natalie naghihintay sa kanya dala ang table set, hapunan na inihanda at may ngiti sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon sa mga buwan na nagawa niyang mag-organisa ng isang espesyal na bagay. Habang papalapit siya, umaasa siya na ang simpleng kilos na ito ang unang hakbang patungo sa muling pagtatayo ng koneksyon na tila nawala. Natalie, huminga siya ng malalim nang matapos niyang ayusin ang mesa. Nakahanda na ang pagkain at gusto niyang maging espesyal ang hapunan na ito. Isinuot niya ang isa sa kanyang pinakamagandang damit, kahit medyo masikip, at naghanda rin Jacob na nasasabik na umupo sa mesa kasama ang kanyang mga magulang. Kailan Almir pagdating, huminto siya sa pintuan ng kwarto. Kakaiba ang tingin sa pinangyarihan. Natalie, ano yon? Nakasimangot na tanong niya. Yung damit, bakit ganyan ang suot mo? Ngumiti siya, pilit na pinapagaan ang mood. Akala ko masarap mag-dinner together, like old times. Gusto mo ba yung dress? Almir, sinuri niya ito sa isang kritikal na mata at tuyong sumagot. Hindi na bagay sa iyo. Masyadong masikip. Hindi ba? Natalie, pakiramdam niya ay namumula ang mukha niya pero ayaw niyang magpakita ng kalungkutan. Totoo, ang tagal ko nang hindi nagsusuot ng ganito. Pero ngayon gusto kong magbihis para sa iyo. Nagluto ako ng paborito mong barbecue. Napabuntong hininga siya. Napaupo sa mesa na kitang-kita ang pagkairita. Pagkatapos ng unang kagat, nagreklamo siya. Nasobrahan mo ito sa pampalasa at ang karne ay matigas. Natalie ay nagulat. Siya ay nagsikap ng husto upang gawing perpekto ang lahat. Hanggang sa Jacobsi, na kadalasang walang ganang kumain, ay kumakain ng may sarap. Akala ko ba masarap? Bulong niya. Pakiramdam ko ay lumalaki ang bukol sa kanyang lalamunan. Kung hindi, ka man lang marunong magluto ng maayos? Bakit ka nagsisikap? Almir, dismissive niyang sagot, nakitang tumulo ang luha sa mga mata nito. Sige, umiyak ka pa, ang alam mo lang gawin. Nasaktan ka ba, Mommy? Nagtanong Jacob, itinaas ang kanyang nag-aalalang mga mata. No, my love. It's okay, sagot niya, pilit nang umiti. Pagkaraan ng ilang minuto, Natalie, malumanay niyang tanong. Honey, tapusin mo na ang pagkain at maglaro ka sa kwarto mo. Kailangan kong makausap si Daddy. Jacob sumunod naman siya pero bago umalis ay sinubukan niyang yakapin ang ama. Almir, naglakad siya palayo, parang ayaw niyang makipag-ugnayan at Natalie, napagtanto na. Nang umalis ang bata, lumingon siya sa kanyang asawa, hindi na matiyaga. Anong ginagawa mo, Almir? Bakit ka ba nagkakaganito? Gusto ko lang gumawa ng mabuti para sa atin. Siyam, malamig niyang sabi. Sa tingin mo ba may mababago sa pagbibihis ng ganyan at pagpapanggap bilang perpektong asawa? Tingnan mo, nakakaawa. Natalie, naramdaman niyang sumikip ang puso niya. Bakit ba napakalupit mo? Hindi mo ba napapansin na kahit ang Jacob nararamdaman mo ba ito? Akala niya hindi mo na siya mahal. Almir, namula siya sa galit. Sino nagsabi niyan? Naglalagay ka ba ng mga ideya sa ulo ng bata? Sinabi niya sa akin, Almir. Ramdam niya. Ang iyong pag-uugali ay nagpapatunay lamang sa kanyang mga takot. Wala nang salita, Almir, bumangon siya at pumunta sa kwarto ng anak. Galit na galit. Natalie, sinundan siya. Sinusubukang pigilan siya. Almir, wag ganyan, please! Binuksan niya bigla ang pinto. Jacob, nasa sahig siya. Nakatutok sa building game niya. Nang makita niyang pumasok ng ganoon ang kanyang ama, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Anong meron, Daddy? Inosenteng tanong niya. Bakit sa tingin mo hindi kita mahal, ha? Almir, angal niya. Hinawakan ang bata sa braso at nyugyog ito ng malakas. Dad, masakit. Jacob, siya whimpered. Sinusubukan upang makatakas. Natalie, pumagitan siya kaagad, tinulak ang asawa.
Tumigil ka, Almir. Bata pa lang siya. Nakayuko ang bata sa sahig humihikbi habang siya Natalie niyakap siya. Kailangan mong maunawaan na hindi ito ang paraan ng paglutas ng mga bagay. Matigas na sabi niya. Almir humihingal pa, tumayo na parang napagtanto sa wakas ang bigat ng kanyang mga aksyon. Natalie tumingin sa kanya, hawak Jacob masikip. Kung patuloy kang ganito, mawawala ang lahat sa iyo. At pagkatapos ay huli na para ayusin ito. Namayani ang katahimikan sa kwarto. Jacob mahinang umiyak at Almir parang nagpupumiglas siya sa sarili niyang kasalanan. Natalie, alam kong hindi ko na kayang baliwalain ang mga nangyayari. May kailangang baguhin at mabilis. Ang mga mata ng Almir nagningning sa galit habang hinihigpitan ang hawak sa braso. Jacob, bilhin ko sa iyo ang lahat ng ito, itong mga mamahaling laruan, at ganito ang igaganti mo sa akin, sabi niya habang umiiyak ang bata. Sinusubukang palayain ang sarili. Tumigil ka, Almir. Sigaw niya Natalie desperado. Sinasaktan mo ang anak natin. She rushed to intervene, but when she tried to pull Jacob, Almir itinulak niya ito ng malakas, kaya napaatras ito ng ilang talampakan. Ang sigaw ng Jacob naging mas nakakatakot. Nagsimula siyang inatake ng hika. Ang kanyang paghinga ay nahirapan at sinubukan niya hindi matagumpay upang gumuhit ng hangin. Almir, nang makita yon sa wakas ay binitawan ang braso ng kanyang anak, ngunit hindi bago tumawa ng may paghamak. Heto na naman, alagaan mo itong batang may sakit. Hindi ko alam kung nasaan ang inhaler niya. At nang hindi man lang tumulong, lumabas siya ng silid, umalis Natalie sa sahig. Walang oras upang bumangon at magdalamhati, Natalie mabilis na hinanap ang inhaler, hinanap ang bawat sulok ng silid. Hindi nahanap. Wait my love, sabi niya sabay kuha Jacob sa kanyang mga bisig at dinala siya sa bintana. Binuksan niya ang mga kumot, hinayaan ang malamig na hangin ng Abril na pumasok sa silid. Hinga, mahal, magiging okay din. Ang bata ay nagsimulang huminahon ng unti-unti dahil ang sariwang hangin ay nagpapagaan sa krisis. Kailan Natalie pagkahiga niya sa kama, napansin niyang nasa tabi ng una ng inhaler sa buong oras. She whispered a curse under her breath at inabot ang gamot sa anak. Gamitin mo agad kung kinakapos ka na naman ng hininga, okay? Yes, mommy, sagot niya. Jacob, pero nanginginig ang boses niya. Huwag ka nang bumalik dyan ha. Galit talaga si Dad. Natakot ako. Natalie maingat niyang sinuri ang pasa na nagsisimula nang mamuo sa braso ng bata. Nagkibit-balikat siya na para bang sanay na siya. Ang eksenang iyon ay naitala sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, Almir halos hindi na niya kinakausap ang asawa at umiwas Jacob ganap. Hindi man lang siya humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Determinado na hindi na umasa sa kanyang asawa, Natalie nagsimulang magtrabaho ng palihim. Sa paglipas ng panahon, nag-adjust siya sa routine ng mga numero at ulat na kailangan ng kanyang mga employer na sinasamantala ang mga oras kung kailan Almir lumabas ako para tapusin ang lahat. Sa loob lamang ng ilang araw, gumawa siya ng isang routine na balanseng trabaho at mga gawaing bahay. Pero lalo lang nadagdagan ang tensyon sa bahay. Isang araw, Natalie kailangan kunin Jacob para sa isang mahalagang pagsusulit. Nang lumabas siya para kunin ang kanyang sasakyan, napansin niyang wala ito sa karaniwang parking lot. Nalilito at nag-aalala, naisipan niyang tumawag ng pulis, ngunit nagpa siya na ipaalam sa kanila. Almir dati. Hoy Almir, maingat na sabi niya. Wala ang sasakyan kung saan ko iniwan. May alam ka ba? Ibinenta ko na. Ito yung sagot niya. Ikaw, ano? Natalie naramdaman niyang nawala ang sahig. Ibinenta mo ba ang kotse ko nang hindi ako kinonsulta? Ang kotse ay nasa pangalan ko, Natalie. At hindi mo man lang nagagamit ng maayos. Lagi siyang nasa bahay. Wala kang karapatang gawin iyon. Sigaw niya, naluluha na. Ginagamit ko ang kotse para alagaan Jacob, para dalhin siya sa doktor. Then take a taxi or go by bus. Walang emosyon niyang sagot. Sa bus? Baliw ka ba? Jacob, kailangan mong pumunta sa ospital. Libo-libong tao ang gumagamit ng mga bus araw-araw, Natalie. Matipid niyang sagot bago ibinaba ang telepono. Natalie nakatayo siya habang hawak-hawak ang telepono. Naninikip ang bukol sa kanyang lalamunan, ngunit huminga siya ng malalim. Ito ay malinaw na kung ito ay depende sa Almir, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. At sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili na hahanap siya ng paraan para makalabas Jacob at para sa kanyang sarili. Natalie, tumawag siya ng taxi.
Sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Kailangan niyang makarating sa opisina sa oras, ngunit gulong-gulo ang kanyang isip. Almir, nalampasan niya ang lahat ng limitasyon. Ibinebenta ang kotse nang hindi man lang kumonsulta sa kanya. Ito ay sobra, naisip niya, habang ang taxi ay gumagalaw sa mataong lansangan. Kasabay nito, sinubukan niyang pigilan ang namumuong galit. Paano siya naging insensitive? Kailan Almir umuwi ng gabing iyon, Natalie nagpa siya na oras na para makipag-usap. Sa panahon ng hapunan, nagsimula siyang mahinahon. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kotse. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Halatang naiinip siya. Huwag mong sirain ang pagkain ko. Pagod na ako, sagot niya. Pinutol ang anumang posibilidad ng pag-uusap. Bigo Natalie, umatras siya, ngunit hindi sumuko. Mamaya, habang Almir nanonood ng telebisyon, bumalik siya sa paksa. Bakit mo ibinenta ang sasakyan nang hindi ako kinonsulta? Kailangan ko ito sa trabaho. Almir, he took a long sigh bago sumagot. I already explained. We needed the money. At hindi ka man lang umaalis ng bahay ng maayos. It doesn't make sense to keep 2 cars. Hindi ba ito makatuwiran? Natalie, pilit niyang pinipigilan ang mga luha. Sa tingin mo ba walang kwenta ang opinion ko? Na accessory ako sa buhay mo? Ang sagot ng Almir was cutting. Ayoko lang marinig ang hysterics mo. Lagi kang sumusobra sa lahat. Natalie, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng hindi nakikitang suntok. Pagmamalabis? Tanong niya. Basag ang boses. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan at Jacob sa ugali mo? Kailan mo siya huling nakausap? Naghihirap siya at wala kang pakialam. Almir, ngumuso siya, dismissive. Meron na akong sapat na mga problema. Hindi ako mag-aalala tungkol sa isang mahinang batang lalaki na may sakit lamang. Ang mga salitang iyon ay ang huling straw. Dumating siya, Almir. Sigaw niya Natalie, nakatayo, nakaharap sa kanya. Maaari mo akong insultuhin sa lahat ng gusto mo, ngunit hindi ako papayag na tratuhin mo ako, Jacob, sa ganoong paraan. Anak mo siya. O, pakiusap. Almir, sarkastikong sagot niya. Wala kang kwentang asawa. Ang gulo ng bahay, ang pangit ng pagkain mo, at ang ginagawa mo lang ay magtago sa likod ng marupok na batang iyon. Natalie, natahimik siya saglit. Ang mga akusasyon ay hindi patas at malupit. Nilibot niya ang paningin sa buong malinis na bahay at naramdaman niya ang matinding galit sa loob niya. Hindi ko na ito tatanggapin, deklara niya. Matatag ang boses. Gusto mo akong maliitin? Whatever. But know that I'm not going to keep living like this. I want a divorce. Almir, nagkibit balikat siya nang hindi nagpapakita ng pagsisisi. Gawin mo ang gusto mo. Matagal mo na akong sinuot. Natalie, huminga siya ng malalim. Sinusubukang iproseso ang lahat. Napagtanto niyang hindi na ang lalaking ito ang pinakasalan. Puwan niya, I deserve more than this. At Jacob too, naisip niya. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang hindi lamang humiling ng diborsyo, kundi bubuuin niyang muli ang kanyang buhay palayo sa Almir. Hindi ito magiging madali, ngunit alam niyang ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Natalie, tumayo siya, nang hindi nagre-react, nakikinig sa mga salitang iyon na parang kutsilyo. Ipunin mo ang iyong mga gamit at umalis. Ayokong makakita ng anumang palatandaan na nandito ka bukas. Kung babalik ako at matagpuan kita dito, ikaw ang may kasalanan. Intindihin mo. Almir, tumawa siya. Isang malamig at malupit na tunog ang umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Gusto niyang umiyak, ngunit pinipigilan niya ang pagnanasa. Mahirap paniwalaan na ang lalaking ito, na dating sentro ng kanyang buhay, ay tila kakaiba, malupit at walang pakialam. Nang walang ibang sinasabi, Natalie, pinulot niya Jacob sa kamay at umalis. Pagdating nila sa apartment ng nanay niyang si Bettina ay agad na bumukas ang pinto. Anak ko, anong nangyari? Tanong ni Bettina na may pag-aalala na nakasulat sa kanyang mukha. Natalie, sinubukan niyang tumugon, ngunit ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Nakipagkamay lang, Jacob, mahirap, habang ang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Bakit ka nakatayo sa labas? Pumasok ka. Pumasok ka. Bulalas ni Bettina. Sumenyas na pumasok sila. Pagkatapos mag-accommodate Jacob sa sopa, mahinahon ngunit matatag na tanong ni Bettina. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin. Ano ang nangyayari? Bakit mo dinala ang lahat ng mga bagay na ito? Natalie, napabuntong hininga siya. Pagod. Pinalayas niya kami, ma'am. Ayon, ayoko na siyang pag-usapan ngayon. Bababa na ako at sisiguraduhin kong maibaba na ang lahat sa sasakyan. Tumangulang si Bettina. Nire-respeto ang oras ng kanyang anak. Pagbaba ng hagdan, Natalie, nakita ang transporter na tinatapos ang pagbaba ng mga bag.
4 na malalaking maleta at ilang pakete. Sino ang mag-aakala na ang buong buhay ko sa nakalipas na 5 taon ay maaaring magkasya sa napakaliit na espasyo? Isip niya habang nagmamasid. Matapos bayaran ng lalaki at magpasalamat sa tulong, nito muli itong umakyat hila-hila ang kanyang mga bag papasok sa apartment. Well, at least tapos na. Bulong niya sa sarili, sinusubukang humanap ng kaaliwan. Yun lang ba? Nagtatakang tanong ni Bettina habang nakatingin sa mga bag. Naiwan mo ba ang mga kasangkapan? Natalie umiling. Wala akong gusto sa kanya, inay. Kinuha ko lang ang kailangan ko. Damit, libro, at mga gamit, Jacob. Napabuntong hininga si Bettina, pero niyakap niya ang anak. Honey, I didn't expect that. Napakatibay ng kanilang pagsasama. Niloko ka ba niya? Natalie, tumawa siya, ngunit ito ay isang mapait na tawa, puno ng kabalintunaan. No, Mom. He didn't need to betray me. Unti-unti lang niya akong sinisira. Since Jacob nagkasakit, nagbago siya. Nagsimula sa mga reklamo, pagkatapos ay dumating ang mga insulto. Nitong mga nakaraang linggo sinabi niya na wala akong kwenta, na hindi ako marunong mag-alaga ng bahay, na ang pagluluto ay isang kalamidad, na ako ay isang pabigat. At ang pinakamasama sa lahat, sabi niya, Jacob, ito ay isang pabigat para sa kanya. Nasaktan siya, Jacob? Takot na tanong ni Bettina. Natalie, saglit siyang nag-alinlangan bago sumagot. Not exactly. He never really hit him, but he has pushed him and shake him hard. Mabilis na nawala ang marka, pero winasak ako nito sa loob. Nanatiling tahimik si Bettina, pinoproseso ang lahat. Siya ang magbabayad nito. Walang sinuman ang may karapatang tratuhin kanang ganito. Natalie umiling. Wala akong gusto sa kanya kahit pensyon. Gusto ko lang mawala siya sa buhay namin. Pero sumumpa siya na hindi ko makikita. Jacob muli. Pinisil ni Bettina ang mga balikat ng anak. Nagniningning ang mga mata sa determinasyon. Hindi niya maalis, Jacob, sa'yo. At kung susubukan niya, lalaban kami. Hindi ka nag-iisa, anak ko. Natalie, nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat, alam kong may lugar akong magsisimulang muli. Hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang harapin ang anumang dumating sa kanya upang matiyak ang marangal at ligtas na buhay para sa kanyang sarili at Jacob. Natalie, hindi mo ba naisip na dapat siyang magbayad ng pensyon man lang? Pagkatapos ng lahat, ito ay makakatulong upang pangalagaan ng Jacob, sabi ni Bettina na nakasimangot na may pag-aalala. Natalie, huminga siya ng malalim na para bang gusto niyang ilabas lahat ng masasamang alaala ng sabay-sabay. Mom, it's not about the money. Ang inaalala ko lang ngayon ay siguraduhin hindi papayag ang korte, Jacob, kasama niya. Iyon lang ang mahalaga. Nanlaki ang mata ni Bettina. Ngunit kaya mo bang suportahan ang lahat sa iyong sarili? Natalie, bahagya siyang ngumiti sa unang pagkakataon sa mga linggo. Ginagawa ko na po, Nay. May trabaho na po ako. Malayo po sa ngayon, pero maganda ang sweldo. Dorothy, remember her. Siya ang tumulong sa akin na mahanap ang pagkakataong ito. Mukha namang nagulat at proud si Bettina at the same time. Ngunit Natalie, paano nangyari ito? Si Dorothy ay abalang tao. Hindi ko man lang siya kakausapin kung Almir hindi ako masyadong na-provoke. Nagsimula siyang magreklamo na ako at Jacob. Inubos namin ang lahat ng pagkain sa bahay. Na para bang isang krimen iyon. Wala akong kwentang asawa dahil nasa bahay ako nag-aalaga, Jacob, at hindi gumana. Ngunit alam mo kung ano ang ironic? Siya mismo ang nagbabawal sa akin na magtrabaho at hindi rin siya tumulong sa anak namin. Nakakabaliw. Nanay, nagbago siya ng buo bigla-bigla. Nag-cross arms si Bettina, nag-iisip. Do you think it was just that? Don't get me wrong, but sometimes I think these sudden changes have something more behind them. Siguro, magic. Natalie, tumingin siya sa kanyang ina. Nalilito. Mom, please wag kang sumama sa mga kwentong yan. Natalie, makinig ka. Naalala mo ba ang kapitbahay nating si Virginia? Siya ay may sakit sa loob ng maraming buwan nang walang anumang diagnosis hanggang sa matuklasan nila na ito ay ang kanyang manugang na babae na nais ang kanyang apartment. Dinala nila ang kawawang babae sa isang mangkukulam na nagsagawa ng ritual at sorpresa na pabuti si Virginia. Ang manugang na babae ay pinalayas at ang apartment ay napunta sa apo. Hindi mo ba naisip na maaaring mangyari ang ganito, Almir? Baka may gumawa sa kanya. Natalie, isang sarcastic na tawa ang ibinigay niya. Mom, it wasn't a spell, it was selfishness. He never really loved us. And when he realized that I would no longer be useful to him,
he started to wear me out emotionally, organizing everything so that I will file for divorce. He did that very well, in fact. He kept the apartment because it was his before the marriage. He sold my car and avoided any out of this story. Into short, he joint accounts everything. Napabuntong hininga si Bettina, ngunit tila hindi pa rin kumbinsido. Well, honey, what's done is done. Let's focus on the future. Ang mahalaga ay ikaw at Jacob ay ligtas. At kung kailangan mo ako, lagi akong nandito para tumulong. Salamat, Mom. Actually, kailangan ko talaga ng tulong. Minsan kapag kailangan kong pumunta sa opisina para kumuha ng mga dokumento o magresolba ng mga issue sa pagkakasundo, maaari mo bang alagaan ang Jacob sa loob ng ilang oras? Ngumiti si Bettina ng matamis. Ah, anak ko, syempre, Jacob. Ito ay isang regalo sa aking buhay. Alam mo kung gaano ko kamahal ang batang iyon. Kung kailangan ko, kaya ko pa siyang alagaan buong araw. Ipaalam lang sa akin at muli kong ayusin ang aking routine. Huwag kang mag-alala. Natalie, nakaramdam siya ng kaluwagan at pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng hamon, alam niyang may ligtas siyang kanlungan sa tabi ng kanyang ina. At ngayon, may trabaho at katiyakan na maaasahan ko si Bettina. Natalie, nagsimula siyang maniwala na ang muling pagtatayo ng kanyang buhay ay talagang abot kamay. Huminga siya ng malalim na may bagong kislap sa kanyang mga mata at bumulong sa sarili. Almir, sa palagay niya ay babalik ako, ngunit hindi niya alam kung gaano ako kalakas ngayon. Natalie, abala siya. Nagbibigay ng mga pribadong aralin sa mga mag-aaral na dumating sa hapon o sa katapusan ng linggo. Noon pa man ay alam na niya na ang pera ay kapaki-pakinabang, ngunit ngayon, sa pensyon ng balo na natanggap niya, mas gumaan ang pakiramdam niya. Sa mga araw na ito, ang mga byuda ng mga opisyal ay inaalagaan ng mabuti, ang sabi niya noon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay hindi ang pera. I can't afford to let my mind stagnate. I'm really afraid of being forgotten. You know, naalala niya si Anita Madura, ang kapitbahay sa apartment 17 na namatayan ng demensya sa edad na 52. Natatakot ako, iha. I want to keep my mind sharp. Tigilan mo na yung mga nakakatakot mong kwento tungkol sa mga kapitbahay mo, sagot niya. Natalie, sabay ngiti. Bata ka panay. Anong klaseng demensya ang sinasabi mo? 52 years old ka pa lang. Ngunit si Bettina, ang ina ni Natalie, nasanay na akong masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay. Lagi kang may admirers, darling. Bakit hindi ka humanap ng makakatabi mo? Ang ganda-ganda mo. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, Mom. Natalie, mahinahong sagot niya. Ngunit tapat ako kay Rogelio at ako pa rin, kahit 7 taon na siyang namatay. Kung nabubuhay siya, sa tingin ko ang Almir hindi siya maglalakas loob na gawin ang ginawa niya. Natalie, narinig niya ang kanyang ina ng paulit-ulit na nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay pumupuno sa silid ng isang pakiramdam ng nostalgia. Naalala niya nung bata pa siya, nakarinig siya ng walang katapusang kwento tungkol sa mga kapitbahay, kamag-anak at chismis. Hindi pinalampas ni Bettina ang pagkakataong ipahayag ang kanyang opinyon sa anumang paksa, kahit na ang pinakamaliit. Natalie, sa sobrang relaxed niya sa pakikinig sa usapan, ay hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Pagkagising niya kinabukasan, nakahiga pa rin siya sa sofa ng kusina, nakatalukbong ng kumot. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa paligid. Nasaan ito, Jacob? Bumangon siya at tahimik na pumunta sa kanyang silid, ngunit walang nakitang tao doon. Nag-aalala, kumatok siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Bakit hindi ka natutulog? Tanong ni Bettina na inaantok pa. Nawala ko ang Jacob ng paningin. Natalie, bulong niya. Kasama mo siya? Oo. Natutulog pa siya. Saan pa kaya siya? At maaga. Panaman, iha, matulog ka ng konti. Kalmado si Bettina. Walang dahilan para mag-alala. Magluluto ako ng almusal. Natalie, pumunta siya sa banyo, humarap sa salamin at huminga ng malalim. Maayos naman ang lahat. Pagpasok niya sa kusina, isang alon ng alaala ang sumalubong sa kanya. Ang kusinang ito ay naging puso ng kanyang tahanan sa loob ng maraming taon. Halos walang nagbago doon. Ang lababo ay malinis pa rin gaya ng dati, at ang amoy ng kape at pancake sa hangin ay nakakaaliw. Nagsimula siyang maghanda ng pancake, ang paborito niyang ulam. Jacob, naalala niya na ang kanyang ina, sa kabila ng pagiging magaling magluto, ay hindi kailanman magaling sa pancake. Logo. Jacob tumakbo papunta sa kusina, sumisigaw. Wow, ang bango!
Dumiretso siya sa mesa at kumuha ng pancake. Naghugas ka ba ng kamay mo? Natalie pabirong tanong niya pero Jacob nagkibit balikat. Hindi ko na kailangan. Mas mabait si Lola, hinahayaan niya akong kumain. Natalie ngumiti. Well, since she's so nice, let's go to walk with her today, diba? Jacob ngumiti siya pabalik, masaya sa ideya. Kamusta ang tulog mo kagabi? Natalie tanong niya sabay lapag ng pancake sa mesa. Jacob tumingin siya sa kanya na may kislap sa kanyang mga mata. Masarap ang tulog ko. Binasa ako ni Lola ng fairy tales at mabilis akong nakatulog. Pero kanina Natalie makasagot. Tumunog ang telepono. Ito ay isang hindi inaasahang tawag. Sagot niya, kahit hindi niya nakikilala ang numero. Isang masayang boses ng babae ang narinig sa kabilang linya. Hoy Natalie! Ang pangalan ko ay Cristina Ortiz at nagtatrabaho ako sa Sales Pro. Tinutulungan mo kami sa accounting. Tama ba? Natalie na kumpirma. Patuloy ni Cristina. May maliit kaming problema. Naaksidente ang main accountant namin at nasa ICU. May importante. Kaming audit at kailangan namin ang tulong mo sa mga papeles. Pwede ka bang sumama? Babayaran ka namin ng maayos. Natalie, medyo kinabahan siya. Pero agad din siyang tumugon. Oo naman. Makakarating na ako sa loob ng 1 oras. Mukha namang gumaan ang loob ni Cristina. Maraming salamat, ililigtas mo kami. Natalie, ibinaban niya ang telepono. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nagsisimula na siyang maramdaman na bumabalik sa ayos ang kanyang buhay. Ang bagong trabaho ay nagdadala ng mga hindi inaasahang pagkakataon. At marahil, sa wakas, ang mga bagay ay nagsimulang mapunta sa lugar. Natalie, ibinaba niya ang telepono at ilang segundong nakatingin sa bintana. Magkahalong pagtataka at pagkabalisa ang nararamdaman. Si Bettina ay lumitaw sa pintuan ng kwarto at, na may kakaibang tingin, ay nagtanong, Anak, lalabas ka ba? Natalie huminga ng malalim at sumagot, Oo, nakatanggap ako ng agarang tawag tungkol sa trabaho. Huwag kang mag-alala, ikaw at Jacob magiging masaya ka ngayon. Pupunta ka ba sa Botica, please? I need a new inhaler for him, wala na yung natira. Ngumiti si Bettina at sinabing, Of course, that's fine. At pinaghandaan kita ng pancake. Thanks, Mom. Mabilis akong maghahanda at babalik ka agad, sabi niya. Natalie, habang nagsimula siyang maghanda sa pag-alis, sumakay siya ng bus patungo sa opisina ng Sales Pro. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Nagulat ako sa pagdaloy ng mga taong nagmamadaling sumakay ng sasakyan sa hintuan ng bus. Ang trapiko ay tila mas abala kaysa sa naalala niya. Nang sa wakas ay dumating siya, pumasok siya sa isang malaking sentro ng negosyo na puno ng salamin at marmol. May electric energy ang lobby, parang hindi tumitigil ang lugar. Hello, sabi niya. Lumapit sa security guard sa entrance. Hinahanap ko ang kwarto ni Cristina. Ang security guard, nakangiti, nanguna. Oo, hinihintay ka na nila. Natalie dinala. Siya sa isang mahabang pasilyo, patungo sa isang silid na puno ng mga tropikal na halaman. Kumatok ang receptionist sa isang pinto at Natalie pumasok. Isang matangkad at eleganteng babae ang mabilis na bumangon mula sa mesa. Nandito ka pala, bulalas ni Cristina sabay ngiti sa pagtanggap. Ako po si Cristina, Deputy Financial Director. Pasensya na po sa sitwasyon ni Ramona. Naaksidente po siya at nasa ICU. Natalie, medyo hindi komportable sa paksa ay sumagot. Wow, grabe! Ngunit sa kasamaang palad, may mga aksidente. Napabuntong hininga naman si Cristina. Nakakahiya pero, sige na nga, ihahatid na kita sa opisina ng Financial Director natin na si Tiago Vicente. Ikukwento pa niya sa iyo ang mga nangyayari. At humanda ka, palaging dumarating si Tiago na magulo ang buhok. Katangian niya. Tumawa si Cristina at Natalie. Hindi niya maiwasang mapangiti sa imahe. Sumunod kay Cristina, Natalie, pumasok siya sa isang malaking silid na puno ng solidong oak na kasangkapan at mga leather na armchair na nagbibigay ng impresyon ng isang matagumpay na kumpanya. Ang mga tropikal na halaman ay nasa lahat ng dako at ang tanawin mula sa bintana ay napakaganda na may malaking lawa at parke sa paligid. Natalie, naisip niya, napakagandang lugar. Ang trabaho dito ay dapat na mahirap ngunit tila sulit ito. Dinala siya ni Cristina sa mesa ng pangunahing accountant. Narito ang mga dokumento at ang computer na may lahat ng mga kalkulasyon. Hintayin natin si Tiago at pagkatapos ay maaari kang magsimulang magtrabaho. Kung gusto mo dalhan kita ng kape. Natalie, tumango ang kanyang pasasalamat. Sige, maghihintay ako. Mag-isa sa kwarto, Natalie, umupo siya at tumingin sa paligid. Ang palamuti,
Sa opisina ay nagparamdam sa kanya ng tiyak na pagnanasa. Masyadong sopistikado ang lahat at naisip niya, napakasarap magtrabaho sa isang lugar na tulad nito, kasama ang lahat ng kaginhawaan na ito. Ngunit hindi nagtagal ay naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki, nakangiting palakaibigan. "Hoy Natalie, I'm Tiago Vicente, the financial director," anya sabay abot ng kamay. Natalie kaagad niyang napansin ang kakaibang detalye. Ang buhok ni Tiago ay ganap na kalbo, ngunit ang kanyang ngiti at tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa. Mukha siyang nasa 40 taong gulang at nakasuot ng smart blue suit at gold-rimmed glasses. "Ikaw ang aming kaligtasan ngayon," anya, mahigpit at mainit na nakipagkamay sa kanya. Natalie, medyo huminahon ang pakiramdam, ngumiti at sumagot, "Natutuwa akong tumulong ako. Magtulungan tayo upang malutas ang lahat." Naalala niya ang kasabihan na malalaman mo ang ugali ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Sa kaso ni Tiago, alam na niya na siya ay isang taong mapagkakatiwalaan at propesyonal, kaya mas komportable siya sa bago at hindi pamilyar na kapaligirang iyon. Natalie, matibay ang kanyang paniniwala sa isang bagay. Si Tiago ay isang taong mapagkakatiwalaan. Siya ay palaging tila may malinaw na mga ideya at isang mahinahon na paraan ng pakikitungo sa iba na nagpapakita ng pangangalaga sa bawat kilos. Sobrang thoughtful niya, naisip niya. Natalie, habang pinapanood si Tiago na nagpapaliwanag sa kanya ng lahat. Ang sitwasyon ni Ramona na nasa mahirap na sandali dahil sa isang aksidente ay nakaantig sa kanyang puso. Kawawa naman si Ramona, naisip niya. Naiisip kung ano ang nararamdaman niya. At habang nakikinig siya sa mga salita ni Santiago, "Natalie, nagsisimula akong mapagtanto na kahit na palagi siyang kalmado at seryoso, tila may kakaiba sa kapaligiran ng opisina. Ang lahat ng naroon ay tila talagang nagmamalasakit sa isa't isa." Maya-maya ay nagsimula na si Tiago, "Natalie, isang serye ng mga gawain upang matulungan ka sa iyong trabaho." Nauna siya sa mga numero at kalkulasyon, at nang hindi namamalayan, lumipas ang oras. Nakatutok siya kaya hindi na niya nakita ang oras, hanggang sa biglang sumulpot ang ulo ni Tiago sa pintuan ng opisina. "Natalie, hindi ka pa ba tumitigil mag-lunch? Nagugutom ka ba?" tanong niya. Natalie, na may nahihiyang ngiti, sumagot, Hindi ako nagugutom, gusto ko lang matapos sa lalong madaling panahon ang dapat kong gawin." Ngumiti si Tiago at umiling, itinuro ang kanyang upuan. "Nagsumikap ka ng husto para sa amin, magiging kawalang galang kung hindi ka imbitahan sa tanghalian. At saka, hindi ka maaaring laktawan ng pagkain. Alam ko ang isang magandang lugar sa malapit, isang Italian cafe na gumagawa ng kamanghamanghang pasta. Iimbitahan kita, kaya tara na." Natalie, tatanggi na sana siya, ngunit bago pa niya magawa, ang kanyang tiyan ay gumawa ng malakas. Hindi mapag-aalinlangan ang tunog. Namula siya agad, medyo hindi komportable. Si Tiago, na may nakakaaliw ng ngiti, ay nagsabi, "Kita mo? Alam ng iyong katawan kung ano ang kailangan nito at hindi mo ito maitatago." Natalie, natatawang sabi niya na mas komportable sa pagiging palakaibigan ni Tiago. "Okay, you got me. Let's go," sabi niya na mas nakaka-relax na ngayon. Bumaba sila at naglakad papunta sa restaurant. Ipinaliwanag ni Tiago ang ilang bagay habang naglalakad sila, mula sa kung paano itinayo ang gusaling kinaroroonan nila hanggang sa pinakamagandang ruta para sa sinumang gustong maglakad sa katabing parke. Mukhang may interesanteng kwento siya para sa lahat. Pagdating nila sa restaurant, huminto siya sa harap at nakangiting sabi, "Nandito na tayo. I promise you'll love it. Kung hindi, hahamunin ko ang chef sa isang duel dahil tatanungin niya ako tungkol sa mga pangako ko." Malugod, silang tinanggap ng receptionist na may malapad ng ngiti na para bang matagal ng kaibigan, at dinala sila sa isang liblib na mesa. Hiningi ni Tiago ang menu at kailan Natalie binuksan niya ito, agad siyang nakaramdam ng hindi komportable. Napakaganda ng lugar at alam niyang hindi niya kayang bilhin ang isang bagay na napakamahal. Huwag ka nang mag-alala diyan. I insist. Hihilingin mo kung ano ang gusto mo," ani Tiago, na napansin ang kanyang pag-aalinlangan. "Karapat-dapat kang tratuhin ng mabuti." Natalie, namula siya, nagulat at medyo nahihiya. Hindi siya sanay na tratuhin ng ganito. Pero bago pa man siya makapagsalita, mabilis na itinama ni Tiago, "I'm sorry. I didn't mean to make you uncomfortable. You're probably married and I was rude, right? I just wanted to be nice, and I was taught that we should be honest. I don't want to seem inconvenient." Natalie, nahihiyang ngumiti siya.
sinusubukang gumaan ang kalooban. "Huwag kang mag-alala, okay lang," sagot niya. "Hindi lang ako sanay sa ganyang kabaitan." Si Tiago, medyo nagulat, ay tumingin sa kanya at nagtanong, "May asawa ka na ba, Natalie?" Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumagot siya ng, "Oo, pero nasa proseso kami ng diborsyo. Sa katunayan, 6 na taon kaming nanirahan ng asawa ko. Nagkaroon kami ng Jacob and now wala na siyang pakialam sa amin. Pinaalis na lang niya kami sa bahay. Ngayon nakatira ako sa aking ina at hindi ko alam kung saan magsisimula sa diborsyo. Natatakot ako na gusto niyang kunin ang Jacob pero hindi ko maintindihan kung paano naging malupit ang isang tao. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko." Nakinig ng mabuti si Tiago at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. "I understand. Don't worry. You have rights. The law is on your side. Don't let fear control you. Everything will be fine." Natalie, tumingin siya sa kanya, nagulat sa kanyang kalmado at kumpiyansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na marahil ang mga bagay ay hindi kasing komplikado ng tila. Alam niya na sa tamang suporta, magagawa niyang sumulong at makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Natalie, tumingin. Ako kay Tiago, medyo nalilito at hindi maintindihan kung paano ang isang tao ay gumugol ng maraming taon na naninirahan sa ibang tao at bigla ang lahat ay gumuho. "Hindi ko lang maintindihan," she said. "How could he did this? How did it ended like this after so long?" Napatigil siya. Inalala ang sakit na naramdaman niya. "Pero niloko niya ako, di ba?" Tumingin sa kanya si Tiago na may nakakaunawang tingin. Hindi naman ganon," sagot niya. Natalie, medyo kinakabahan ng boses. "Sana ganun na lang. Siguro mas madaling intindihin. Pero, ewan ko, nagbago lang siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya." Sabi pa, "Ngang nanay ko may nagsusumpa sa amin pero sobrang absurd niyan, di ba? Hindi ako makapaniwala." Tahimik na nakinig si Tiago na parang sinusubukang pagsama-samahin ang mga piraso ng puzzle. Natalie, habang ang kanyang mga mata ay nawala sa alaala, nagpatuloy, "I know I shouldn't care so much, but it seems like we're always trying to deal with problems that actually already staring us in the face. We'd rather ignore them. What about the Almir? Sa totoo lang, tulala lang siya." She made an apologetic gesture, realizing that she was saying too much. "I'm sorry. I didn't mean to say anything bad about him." Ngumiti si Tiago na nagpapakitang wala siyang pakialam sa mga sinasabi niya. "Okay lang, Natalie. Naiintindihan ko." Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Tiago, "Pero sabihin mo sa akin, maaari mo ba kaming tulungan sa pag-audit habang hindi pa bumabalik si Ramona? Alam kong maaaring mabago nito ang iyong mga plano. Ngunit, handa kaming magbayad ng maayos para dito." Natalie, tumingin sa kanya ng nagtataka. "Ako? Tulong sa audit?" Paliwanag pa ni Tiago, sinabing hindi na babalik si Ramona sa lalong madaling panahon at kailangan nila ng isang mapagkakatiwalaan na kukuha sa trabaho. "Mataas ang sinabi ni Ramona tungkol sa iyo at humangarin ako sa trabaho mo. Nagawa mo ang hindi kaya ng marami, kaya nga ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito." Natalie, natahimik siya sandali. "Hindi ako handa sa ganong kalaking alok. I don't know. This is all so serious. I never imagined I'd be dealing with something like this." Tiago, with a calm smile, continued, "We have other accountants, but Ramona is very demanding. She needs someone she trusts. You've really shown yourself capable and that's why I'm trusting you." Natalie, namula siya, nagulat sa papuri. "Talaga? Ako? Na-flatter ako, pero hindi ko akalain na makikilala ang trabaho ko." "May talent ka, Natalie," sabi ni Tiago. "Alam kong gusto mo ang iyong ginagawa at iyon ang dahilan ng lahat ng pagkakaiba. Maraming tao ang gumagawa lamang ng trabaho dahil kailangan nila, ngunit ginagawa mo ito dahil nag-e-enjoy ka at bihira iyon. Nakikita ko kung gaano ka dedikado at iyon ang dahilan kung bakit naisipan kong ialay ito sa iyo." Natalie, saglit siyang nag-isip, inaalala ang mga paghihirap na pinagdadaanan niya at kung gaano kapakipakinabang ang pera. "Well, if you insist, I really need the money, and it would be foolish to turn down an opportunity like that." Nagsimula siyang magtrabaho sa FS Pro at malapit nang umangkop sa bagong kapaligiran. Naging maayos ang audit at Natalie, nagawa niyang ayusin ang lahat ng walang kamali-mali. Nagulat siya nang makitang may pagkakatulad si Jacinta Fuentes
isang mahigpit na babae na unti-unting naging katrabaho. Nagsimula silang mag-usap sa cafeteria, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa pagiging magulang at pagtuklas ng mga bagay na magkakatulad. Nang ihayag ni Jacinta na ang kanyang anak na babae ay may hika mula pa noong siya ay maliit, Natalie nadama ang isang mas malaking koneksyon. Araw-araw, naging mas malapit ang dalawa at ang trabaho ay naging mas madali at mas kasiya siya. At sa kabila ng lahat ng paghihirap, Natalie pakiramdam niya ay nagsisimula na siyang makahanap ng bagong landas sa kanyang buhay. Ang tila imposibleng madaig ay ngayon ay nagiging isang bagong pagkakataon at alam niya na sa pagsisikap, mabubuo niyang muli ang lahat. Natalie, medyo nahihiya ako noong una, ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang kahihiyan. Nang matanggap niya ang kanyang unang linggong sweldo, nagpasya siyang gumawa ng ibang bagay. Nagpasya siyang anyayahan si Tiago sa tanghalian. Napakalaki ng halaga kaya tumawag pa siya sa bangko para kumpirmahin kung sino ang nagpadala ng pera. Pagkatapos ng lahat, isa pang accountant ang responsable para sa payroll sa Fosses Pro. Natalie, pumunta siya sa kanyang opisina, tiningnan ang mga record at nagulat siya nang makitang maayos ang lahat. Naisip niya na may ngiti sa kanyang mukha. Mabuti, maayos ang lahat. Ang bayad ay mas mataas pa kaysa sa inaasahan niya na nagpasaya sa kanya. Nagsisimula na siyang mag-isip tungkol sa hinaharap at kung ano ang gagawin niya sa pera. Ngayon pwede na akong magpadala, Jacob, at ang iyong ina sa dagat, naisip niya. Sa wakas ay magkakaroon ako ng kaunti pang kalayaan. I'll keep working. Hard of course, pero baka simula pa lang ito. Natalie, alam kong hindi ako makakatagal doon. Hindi nagtagal. Babalik na sa trabaho si Ramona at malamang na kailangan niyang manirahan sa mga pansamantalang trabaho. Ngunit ang mahalaga sa sandaling ito ay nakakakuha siya ng magagandang rekomendasyon at magbubukas iyon ng mga pinto para sa isang mas matatag na hinaharap. Naramdaman niya na sa tulong ni Tiago, magsisimulang magkaayos ang mga bagay-bagay. Tutulungan niya akong makakuha ng permanenteng posisyon, umaasa akong naisip. Kapag sa wakas ay nailipat na ang bayad sa iyong account, Natalie naisipang gumawa ng ibang bagay. Gusto niyang masira ang ikot at ipakita ang kanyang pasasalamat. Pagpasok sa opisina ni Tiago, nagulat siya sa pagsasabing, "Ngayon ay yayayain kita sa tanghalian, magbabayad ako. Hindi gaanong, ngunit ito ang magagawa ko upang magpasalamat sa iyong tulong." Nagulat si Tiago, tumaas ang kilay at ngumiti. "Imagine, dumating na yung pera sa account mo, di ba?" Biro niya. "Ngunit Natalie, hindi kita kayang bayaran. Sundin natin ang ating tradisyon, gaya ng dati. Like a true gentleman, I'll pay today." Ngumiti siya, nag-aatubili, pero tinanggap. "Okay then, hihintayin kita sa lobby in 20 minutes. Araw-araw na pag-uusap habang tanghalian sa cafeteria na ginawa Natalie matuto patungkol kay Tiago. Siya ay isang komplikadong tao na may isang napakakagiliw-giliw na personal na buhay. Si Tiago ay diborsyado at nagkaroon ng isang anak na babae, si Nora, na nakatira sa ibang bansa. Sa kabila ng maayos na pakikitungo sa dating asawang si Marina, hindi na niya ginustong makipagbalikan. Alam niya na ang trabaho ang kanyang dakilang hilig at pagkatapos ng diborsyo, lalo niyang inialay ang kanyang sarili sa kanyang karera. "Nagpalipas ako ng mga gabing walang tulog sa opisina, nagresolba ng negosyo at nagsasara ng malalaking deal." Siya ay hinangaan sa Fosses Pro at kinilala ng lahat ang kanyang talento sa pakikipag-ayos. Ngunit, sa loob-loob, pakiramdam ni Tiago ay nag-iisa. Napapaligiran pa nga ng tagumpay. Sinubukan ni Tiago na alagaan ang kanyang sarili. Naghahanap ng mga paraan upang makapagpahinga. Ngunit tila wala talagang tumulong. Siya ay dumalo sa mga silid sa yoga, lumangoy, tumakbo, at kahit na sinubukan ng palayok, ngunit naroon pa rin ang kawalan. Mayroon akong mga tao sa paligid ko, syempre, ang aking mga magulang, ang aking kapatid na lalaki, ang aking anak na babae. Ngunit pakiramdam ko nag-iisa pa rin ako. Naisip niya, minsan gusto ko na lang umuwi at batiin ako ng isang taong ngingiti sa akin at nagtatanong sa akin kung kumusta ang araw ko. Tumingin siya sa Natalie at nag-isip tungkol sa kung ano ang kanyang kinakatawan sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtuon sa trabaho, siya ay isang nakakaingganyang presensya at sa ilang mga paraan, ipinadama sa kanya na may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa profesional na tagumpay lamang. Natalie, sa kabilang banda, alam na sa kabila ng mga hamon, ang kanyang anak Jacob. Palagi niya itong hinihintay sa bahay ng mahigpit na yakap.
Napangiti siya nang maalala ang mga simpleng sandali, tulad ng pag-uwi at pagkikita ng mukha. Jacob tumatakbo papunta sa kanya. Nay, namiss kita. At syempre, palaging nandyan ang kanyang ina upang salubungin siya na may dalang isang plato ng pagkain at ilang mga lutong bahay na cake. Iyon ay ang uri ng pagmamahal na iyon, Natalie, higit niyang pinahahalagahan ang mga ito. At marahil, sa kaibuturan, na-miss din ni Tiago ang maliliit na bagay na ito. Siya ay nagkaroon ng tagumpay, ngunit Natalie, mayroon siyang isang bagay na hindi pa niya nakakamit. Isang tunay na tahanan na puno ng pagmamahal. Minsan lang nangyayari ang mga bagay, di ba? Kahit anong pilit ko, ako mismo ang gumagawa ng mga cake. Palaging abala si nanay sa kanyang mga pagsasalin at mas madaling mag-order ng pagkain mula sa labas kaysa maghanda ng hapunan. Ngayong naiisip ko ito, wala kang ideya kung gaano nakatagal mula nang magkaroon ako ng mga lutong bahay na cake. Noong bata pa siya, laging ginagawa ni Marina, ngunit pagkatapos, sa pagpasok ng pera, huminto siya sa pagluluto. Si nanay ay hindi kailanman mahilig sa pagluluto at si tatay, na dating gumagawa ng pagkain, ay hindi na nakakagawa ng marami dahil sa kanyang arthritis. Sinubukan pa niya akong turuan kung paano magluto pero maniwala ka sa akin, hindi ito para sa akin. Ako yung tipo ng tao na walang ginagawa para lang sa sarili ko. Mas gusto kong pumunta sa restaurant, mas madali. Kung kailangan kong magluto para sa isang tao, iba ito. Pero walang tao. Bakit hindi mo mahanap ang isang tao? Natalie, nang hindi nag-iisip, natawa ako. A man like you, really? That alone? Parang kakaiba, she said. Hindi naman sa ganon. Hindi ako hinahabol ng mga babae, sagot ko. What they want is my money and my new status, but they don't care about anything else. And I don't want that also. I've been through it all with Marina. It wasn't easy at all, but at least she gave me a daughter. Ngayon, wala na akong pasensya na itali ang sarili ko sa ibang tao na hindi alam kung ano ang gusto nila. Napabuntong hininga. Nako, medyo napagod sa kausap. Ang mga babaeng may asawa ay lahat na may mga anak at asawa, gumagawa ng mga cake para sa kanila. Yun lang. Natalie, tumawa siya. Sinusubukang gumaan ang mood. I can't take this conversation anymore, Tiago. If you refused lunch, then let's have dinner on the weekend. I'll make cakes for you, I promise. Halos mabulunan si Tiago sa gulat. Seryoso ka? How could I ignore an offer like that? Well, mamuhay tayo ng simple, ngunit mas kaya kitang pakainin kaysa sa alinmang restaurant, ipinapangako ko sa iyo iyon. Natalie, na may kislap sa kanyang mga mata, ay naghahanda na para bumaba sa negosyo. Mula umaga, siya ay nasa kusina, hinahalo ang mga mangkok, naghahanda ng mga palaman, tulad ng isang tunay na master sa sining ng mga cake. Nang lumitaw ang kanyang ina, si Miriam, at tikman ng kaunti sa bawat timpla, nagtanong siya ng may pagtataka. Bakit mo naisipang gumawa ng mga cake, anak ko? Natalie, ngumiti siya. Sa misteryosong paraan, halos kumanta. Ngayon may bisita ako. Nagulat si Miriam. May nakilala ka ba? At dito mo ba sila dadalhin? Well, Mom, first of all, nagsimula na ang divorce proceedings. And besides, ang Almir, hindi man lang ako tinawagan para alamin Jacob. Wala nang balikan. Ngayon tungkol sa bisita, siya ang aking amo. Gusto ko lang suklian ang kabaitan habang tinutulungan niya ako sa trabaho. Medyo naghinala si Miriam. Mataas ang pagsasalita mo tungkol sa kanya. Ngunit hindi mo siya nakikita bilang isang tao, tama? No, Mom. He's not married. He got divorced a long time ago. And believe me, napakabuting tao pero lonely. Sagot niya. Natalie, sinusubukang ipaliwanag. So anong gusto mo? Giit ni Miriam. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong tulad niyan. Natalie, natatawang sagot niya. I think he's attractive. Of course. But that doesn't mean he feels the same way about me. He's already been through a failed marriage and he's not looking for anything serious. Miriam, nang hindi nawawala ang isang matalo, nagtanong, at siya ay kalbo? Natalie, hindi niya napigilan ang pagtawa. Nay, syempre kaya kong magkagusto sa lalaking kalbo. Walang problema. Wag mo akong pagtawanan. Kung kalbo siya, ibig sabihin marami siyang testosterone at sa kama ang galing. A biro ni Miriam na tinutukso ang kanyang anak. Mom, please, that's enough. Gusto ko lang suklian ang kabutihang ipinakita niya sa akin. At heto, nagsisimula ka ng mag-imbento ng mga romansa. Natalie, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Sinusubukan lang niyang magpasalamat sa suportang ibinigay ni Tiago sa kanya nang hindi umaasa ng anupaman. Pero sa kaibuturan ko,
Ang totoo ay nagsisimula na siyang magustuhan si Tiago sa paraang hindi niya maipaliwanag. Ang buhay kasama ang mga twist at sorpresa nito ay tila laging may bagong iaalok. Oras lang ang magsasabi kung may darating pa. Natalie, siya ay nasa kusina, nakatutok sa mga cake na kanyang inihahanda nang ang kanyang ina, si Miriam, ay pumasok at na may pilyong mangiti ay nagbigay ng ilang payo. Anak, alam mo, kahit hindi mo mahal, maghanda ka man lang ng kaunti bago dumating ang bisita, di ba? Hindi naman sa wala, pero sorry, hindi ka masyadong maganda. Maglagay ka ng kolorete, kulot ang buhok mo. Huwag kang tumulad sa mga almir, sabi ni Miriam, sinusubukang tumulong. Natalie, in his calm way, replied, "It's my business how I take care of myself. Tiago only comes to eat." Wala siyang pakialam sa itsura ko. Napahinto siya. Naalala ang sinabi nito sa kanya, "You look beautiful." Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi interesado ang sinasabi nito, kundi dahil sa pagiging magalang, isang kagandahang loob. "It's not that big of a deal. I just put on a little makeup, but seriously, hindi na kailangan yon," sagot niya. Natalie. Ngayon, tingnan ko kung ano Jacob. Napakatalino niya, alam mo ba? Sa 5 taong gulang pa lamang, mas mahusay na siyang gumuhit kaysa sa maraming matatandang tao. Ang ina ng Natalie tumingin sa ibabaw ng nakangiti at sinabing, Okay, ikaw na ang bahala, pero mag-ingat ka sa minced meat, halos wala na." Natalie tumawa at pagkatapos magpaalam sa kanyang ina, pumunta sa kwarto Jacob na nakatutok sa kanyang pagguhit. Napangiti siya nang makita ang talento ng kanyang anak, ngunit hindi nagtagal ay nagpasya siyang sundin ang payo ng kanyang ina. Bumuntong hininga, pumunta siya sa salamin at walang pagmamalabis, naglagay ng ilang kolorete at maskara. Para bang isang simpleng desisyon, nagpalit siya ng sando at maong. Nakapusod ang buhok. "I'm not trying to compete with anyone, not even the restaurant receptionist. But why not?" Naisip niya, nasiyahan sa resulta. Mag-aalala lang yata ako sa sarili ko. Bandang 6:00, tumunog ang doorbell. Natalie, huminga siya ng malalim at pumunta sa pintuan kung saan naghihintay si Tiago sa kanya. May ngiti sa labi at may hawak na malaking kahon. "Magandang gabi, Natalie," bati niya with his usual kindness. "I decided to bring a little gift for the Jacob. Hindi tama ang dumating na walang dala at narito ang kape para sa iyo ng iyong ina." Natalie, ngumiti siya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sumagot, Salamat Tiago. Hindi ko ito kailangan, ngunit ito ay mahusay. Ang amoy ay kahanga-hanga." Si Tiago, laging pala kaibigan, ay itinuro ang kahon. "At anong meron tayo dito?" Hindi Tiago, nandito tayo nag-uusap at nababaliw na ako sa mga cake na ito." Natalie, dinala ang lalaki sa kusina kung saan sina Miriam at Jacob naghihintay na. "Inay Jacob, ito si Tiago," pagpapakilala niya. Ngumiti si Tiago at sinabi, "Maaari mo akong tawaging Tiago nang walang formalidad. Sa bahay, mas madali sa ganitong paraan." Tapos inabot niya yung box kay Jacob na medyo nahihiya. "Para sa'yo ito," sabi niya. Jacob, medyo nag-aalangan, tumingin sa regalo. Nang mapansin ni Tiago ang pagkamahiyain ng bata, yumuko siya ng kaunti at nagsalita sa mahinang boses, "Huwag kang matakot, ito ay isang larong gusali. Sinabi sa akin ng iyong ina na mahal mo ang mga bagay na ito." Jacob, sa wakas ngumiti, kinuha ang kahon, at Natalie, she found herself smiling too. Nagulat sa kabaitan ng lalaki. Hindi pa niya nakita si Tiago na may napakaraming mapagmahal na kilos at naisip niya kung marahil hindi lang ito ang amo at kaibigan niya. Habang nag-uusap ang dalawa, Natalie, iba ang naramdaman. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, ngunit isang bagay sa loob niya ang nagsabi sa kanya na ang pagpupulong na ito ay maaaring higit pa sa isang simpleng pagkain sa pagitan ng magkakaibigan. Sa pagmamasid sa pakikipag-ugnayan ni Tiago at ng kanyang anak, napagtanto niya na ang tila isang simpleng gabi ay maaaring maging simula ng isang bagay na hindi niya akalain. Natalie ay naroon sa hapagkasama ang kanyang anak Jacob, ang kanyang ina na si Miriam at ang panauhin si Tiago. Magaan ang kapaligiran at lahat ay madaling makapag-usap. Natural na dumaloy ang palitan ng mga ideya habang nagulat sina Tiago at Miriam. Natuklasan na marami silang panlasa sa karaniwan mula sa mga libro hanggang sa tsismis sa lungsod. Natalie, nakatingin lang siya, nalilibang sa kanilang mga biro at kwentuhan habang patuloy ang usapan.
halos walang tigil. Mayroon kang isang kahangahangang pamilya, sabi ni Tiago, na pinupuri ang nakaka-relax na paraan ng lahat. Nang matapos ang hapunan, tumayo si Tiago para umalis. Maraming salamat sa imbitasyon. Ang kumpanya ay mahusay. Jacob nagustuhan niya ang regalo. Sa sandaling binuksan niya ang laro ng konstruksyon, hindi siya tumigil sa paglalaro. Natalie ngumiti siya, nakaramdam ng kasiyahan. Nagustuhan niya, "Oh, salamat Tiago." Ngunit bago umalis, gumawa ng proposal si Tiago. "Sa Monday pupunta ka sa office ko. May kailangan pa akong tapusin ng mga dokumento. Pwede ka bang dumaan?" "Of course, no problem," sagot niya. Natalie, kumakaway, nagpaalam. Siya at isinara ang pinto, ngunit habang ginagawa niya iyon, may nagising sa loob niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nagulat siya nang mapagtanto na higit pa sa pakikiramay ang nararamdaman niya para sa kanya. Si Miriam, na laging nakatutok sa mga detalye, ay napagtanto kung ano ang nangyari. "Oh my God, Iha! Don't tell me na gusto mo siya." Natalie sinubukang lumayo sa paksa. "Nay, hindi yan. Katrabaho lang niya. Wala na tayong hihigit pa dyan." Ngunit hindi ito pinabayaan ng kanyang ina. "Nakita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya at napagtanto kong hindi ka rin niya nakikitang walang malasakit." "Natalie, hindi ko alam ang sasabihin ko." Bago pa siya makasagot, tumunog ang intercom na nagpaputol sa usapan. Sino kaya sa oras na ito? Medyo nagulat na tanong niya. Si Miriam, na ngayon ay mas mausisa, ay pumunta sa pinto at, sa pagbukas nito, natagpuan ang mensahero na may isang malaking palumpo ng mga bulaklak. "For you," nakangiting sabi niya. Natalie, natigilan siya saglit, walang imik. "Is this for me?" Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Tumango ang messenger at walang ibang salita na ibinigay ang bouquet. Kailan Natalie pumasok siya sa kwarto, bitbit ang mga bulaklak. Halos mapasigaw ang nanay niya sa gulat. "Wow! Galing ba yan kay Tiago?" Natalie, hindi pa rin alam kung paano mag-react. Sinubukang umiwas. "Hindi, nanay. Hindi ko siya Tiago." Si Miriam, na may kakaibang tingin, ay sumagot. Kung gayon ay dapat na mula sa ibang tao." Natalie, kinuha niya ang note na kasama ng mga bulaklak at binasa ito sa mahinang boses. "Huwag mong isiping walang ingat, ngunit ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa isang babaeng kasing ganda mo." Nang marinig ito ng kanyang ina ay tumingin sa kanyang balikat. Natalie, sabay ngiti ng taong alam na ang nangyayari. "Hindi mo na yata maitatanggi, di ba? He really likes you." Natalie, hindi nakaimik. Ang kilos ni Tiago, na napakasimple ngunit napakahalaga, ay nakaantig sa kanya ng higit pa sa inaakala niya. Ang mga bulaklak na iyon, higit pa sa isang simpleng regalo, ay isang pagpapahayag ng pagmamahal at konsiderasyon. Magkahalong emosyon at pagtataka ang naramdaman niya, hindi lang sa regalo, kundi sa mga salitang pinili nito para sa kanya. Iniisip niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng note na iyon. Siguro ito ang simula ng bago, bagay na hindi niya pinlano, ngunit ngayon ay tila nasa harapan na niya. At iyon, kahit papaano, napangiti siya. Natalie, inulit niya sa kanyang sarili. Mangarap. Alam niyang masyado siyang nag-iisip, pero hindi niya mapigilan. Nalilito siya. "Ako ang tinutukoy niya," naisip niya. Pero pilit na pinipigilan ang sarili. "No, I can't get carried away by that. We still don't know each other well enough. And he's already starting to date. He only sent me those flowers out of politeness. There's nothing more to it." Ang kanyang mga iniisip ay nabalisa. At ang buong araw ay lumipas ng tense. She was just trying to convince herself that she shouldn't let herself to fool by the feelings that's starting to grow inside her. Samantala, hindi rin mapakali si Tiago. Ilang beses niyang naisipang tawagan ito, ngunit lagi siyang nag-aalangan. Walang lakas ng loob na kumilos. Nang sa wakas ay nakilala niya Natalie sa opisina kinabukasan, binati niya ito ng may kaba ng ngiti. "Maraming salamat sa mga bulaklak, Tiago. Minahal namin sila ng aking ina. Nag-alala ako, naisip ko na baka may allergy, lalo na ang Jacob na may hika. Pero kahit ganoon, hindi ko maiwasang ipadala ang regalong ito," anya, sa mas mahinahong tono ng boses. "Sila ang pinakamagandang bulaklak na natanggap ko." Natalie, sagot niya sabay ngiti ng nahihiya. "Hindi ko maisip kung magkano ang maaaring magastos ng isang bagay na ganyan." Si Tiago, na may seryosong tingin, ay sumagot, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol diyan. Hindi ko sana pinayagan ang aking sarili na gawin ang isang bagay, ngunit nais kong malaman mo kung gaano kakahalaga." Natalie, tumawa siya ng mahina, medyo nahiya sa papuri.
Now, talking about something more important, patuloy ni Tiago, mas seryoso ang mukha. Malubhang nasugatan si Ramona sa isang aksidente at matagal ang kanyang paggaling. Pinuntahan ko ang kanyang asawa at sinabi niya na malamang na hindi na siya babalik sa trabaho anumang oras. Kaya, nais kong ialok sa iyo ang posisyon ng punong accountant sa kumpanya. Natalie, siya ay lubos na nagulat. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon para sa ganoong mahalagang posisyon. Seryoso ka ba? Tanong niya, hindi maitago ang pagkagulat. You stand out a lot, especially with Jacinta, and that's no small feat, nakangiting sabi ni Tiago. So what do you say? Do you think you can handle this? Natalie nilamon ng tuyo. I don't know, Tiago, but if you believe me, then I think I can try. Kung hindi ako naniniwala, hindi ako nag-aalok, kumpiyansa niyang sagot. Nagtagumpay ka na sa trial period nitong mga nakaraang linggo, at kung tatanggapin mo, maaari kang magsimula bukas. Narito ang kontrata. Natalie, tiningnan niya ang kontrata ng nanlalaki ang mga mata. Binasa niyang mabuti ang mga linya, lalo na ang halaga ng sweldo. Okay, mas kalmado niyang sabi. Pwede ba akong magsimula bukas? Yes, you can. I'll adjust the license plate identification for you today. Ngumiti si Tiago. Natalie, na ngayon ay mas nasasabik kaysa dati, umalis sa kanyang opisina na ang kanyang puso ay mas mabilis na tumibok. Na-promote lang siya at hindi makapaniwala kung gaano siya kaswerte. At the end of the day, she was about to go home nang mabangga niya si Tiago sa pinto. Mukha siyang balisa at biglang sinabing, alam kong baka minamadali ito, pero maganda ang pakiramdam ko para sa iyo. Minsan pakiramdam mo nakahanap ka na ng soulmate, at pakiramdam ko ay iyon ang kinabubuhayan natin. Ayokong magkamali. Please give me a chance. Let's go out to dinner tonight kung wala kang plano. Natalie, natahimik siya saglit, ngunit ang sorpresa ay agad na naging isang ngiti. Oo, syempre gusto ko. I'll pick you up at 7, sabi ni Tiago, na may kasamang masayang ngiti. Sa pag-uwi, Natalie, halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Sigurado siyang higit pa ito sa pangakit. Sa daan, huminto siya para bumili ng damit at ilang bagong sapatos. Pag-uwi niya, nagulat ang kanyang ina nang makita siyang nagme-makeup. Saan ka pupunta? Tanong niya. Nanlalaki ang mga mata. Wag ka nang magtanong, ma'am. Hayaan mo lang ako. Natalie, mabilis niyang tugon, medyo kinakabahan. Tiago asked me out tonight. Salamat sa Diyos, bulalas ni Miriam na nasasabik. Sinimulan niyang suriin ang bagong damit ng kanyang anak na tuwang-tuwa, na para bang alam niyang may kakaibang mangyayari. Natalie, pagkatapos ng halos 2 buwang pakikipag-date kay Tiago, nagsimula siyang makibagay sa bagong yugto ng kanyang buhay. Iminungkahi pa niya na siya at Jacob lumipat sa kanyang bahay. Ngunit Natalie, mas pinili niyang maghintay hanggang matapos ang diborsyo. Sa kanyang bagong trabaho, napakahusay niya at nakapag-ipon ng malaking halaga, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa kanyang pagpapagamot. Jacob, ito ay isang bagong simula at ang lahat ay tila sa wakas ay nahuhulog sa lugar sa paraang hindi niya akalaing mangyayari. Natalie, gumawa ng mahalagang desisyon. Kumuha siya ng abogado para matiyak na naging maayos ang proseso ng diborsyo hanggat maaari. Desidido siyang huwag sumuko, Jacob, para sa kanyang dating asawa kahit anong mangyari. Ang lahat ng ito ay naglalahad bilang isang mahirap ngunit kinakailangang kabanata sa kanyang buhay. Kailangan niyang mag-move on para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Biglang tumunog ang doorbell. Natalie, nagulat ako dahil wala akong ine-expect na kahit sino, at least si Tiago. Kanina pa siya tumawag, abala daw siya hanggang hapon, dadalo sa isang corporate picnic. Karaniwang hindi niya siya sinasali sa mga kaganapang ito, mas gusto niyang manatili siya sa bahay Jacob. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya Almir doon, nakatayo na may hawak na maliit na bouquet ng rosas sa kanyang mga kamay. Hi, Anya. Tumingin sa ibaba na may nahihiyang ekspresyon. Mukha kang magaling. Natalie, natahimik siya saglit. Naramdaman ang mga salitang bumabara sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa mo dito? Or rather, bakit ka pumunta? Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Siya, na may pagka-guilty look, ay sumagot, "We need to talk." Ang kilos ng Almir sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang mga labi ay ipinakita niya kung gaano siya nagkasala. Dapat nabigyan ka ng divorce paper, sabi niya. Siya, napagod na, ay tumugon ng sarkastikong, "Oo, syempre. Ngayon ay sasama ka ba sa pag-uusap na ito?" Almir, napabuntong hininga siya.
at ang mga mata nito ay tila halos humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Natalie. I acted like a complete idiot. Matagal na kitang pinatawad. Sagot nito na pilit na pinipigilan ang galit. Yun lang. Anya, sinimulang isara ang pinto. Hindi lang yon, giit niya habang lumuluha ang mga mata. Natalie, please, magsimula ulit tayo. Alam kong nagkamali. Ako ngunit ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para itama ito. Malapit na siyang sumabog sa frustration. Saan nanggagaling ang mga pagbabagong ito ng biglaan? Iniwan mo akong mag-isa ng napakatagal at ngayon gusto mong magsimula muli. Sinusubukan niyang intindihin, ngunit pinigilan siya ng galit na makita ang kahulugan ng mga salita nito. Almir, he sounded desperate. Alam ko, ako ay isang tanga. Nawala ka sa akin at ngayon ay hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw ang aking pamilya. Natalie, isang ironic na tawa ang ibinigay niya. Nawala ka ng 2 buwan at ngayong malapit na ang divorce, lumalabas ka na nagsasabing hindi mo kayang mabuhay nang wala ako? Magkahalong sakit at hindi makapaniwala ang nararamdaman niya. I needed time to understand everything, paliwanag niya. Almir, na may paghingi ng tawad. Nagkaroon ako ng gulo na baon sa utang at pagkatapos ay kinuha ang lahat sa iyo. Patawarin mo ako, pakiusap. Patawad? Paano mo aasahan pagkatapos ng lahat ng nangyari? Natalie, hindi ko na napigilan ang galit ko. Ngayon pinag-uusapan mo ang tungkol sa pamilya, ngunit sa halip na sabihin sa akin ang iyong mga problema, inilabas mo lang ang iyong galit sa akin. Isasara na sana niya ng tuluyan ang pinto. Hindi, Almir, na ipakita mo na kung sino ka talaga. Kahit anong pilit mo, walang babalikan. Ako ay payapa, meron ka man o wala. Tila wala siyang kontrol. Sinusubukang pigilan ang pagsara ng pinto. Bakit, Natalie? Why can't we try again? But she was undeterred. Kasi ngayon, finally, masaya. Nasama na ako, meron na akong magandang trabaho na nagbibigay sa akin ng magagandang pagkakataon. May boyfriend ako na nirerespeto ako at hindi katulad mo. Hindi ako pinupuna sa kahit ano. And no, I'm not talking about Kadkaro, she said, interrupting him. Now please don't look for me anymore. Sinira mo ang lahat. Hindi karapat-dapat na subukang ayusin ito. Almir, na may mga mata na puno ng galit at kalungkutan, sinubukang magbigay ng isang huling argumento. Pagsisisihan mo ito. Jacob, at wala ka sa kanya. Wala ka kung wala ako. Pero bago pa siya makapagsalita, Natalie, isinara ko na ang pinto. Pakiramdam ko ang bigat ng lahat ng nangyari ay nawala sa simpleng kilos na yon. Napaatras siya sa pinto, magkahalong galit at ginhawa ang nararamdaman. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita ng ganoon pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Naisip niya habang lumalayo. Salamat sa Diyos, Jacob. At ang kanyang ina ay nasa labas ng bahay, nasisiyahan sa pagbisita sa ilang mga kaibigan. At least hindi na nila kailangang makita lahat ng yon. Ito ay hindi kapani-paniwala, Natalie, pagmuni-muni niya. Gulat na gulat pa rin sa kapangahasan ni Almir. Nasaktan niya ito ng husto, ngunit ngayon ay dumating siya na may dalang mga bulaklak at walang laman na mga salita na para bang ang lahat ay naging isang bangungot. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi na niya ito papapasukin muli sa buhay niya. Habang sinusubukan niyang iproseso ang lahat ng nangyari, na-distract siya sa tunog ng kanyang cellphone. Binuksan niya ang screen at nakita ang isang mensahe. I love you. Babalik ako mamaya. Ang boring dito pag wala ka. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha na binura ang lahat ng inis na nararamdaman niya. Ang simpleng I love you na iyon mula sa isang taong talagang nagmamalasakit sa kanya ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. And just like that, biglang huminto yung katok sa pinto. Ito ay isang bagong simula para sa Natalie at handa siyang sumulong nang hindi lumilingon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel.